At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga po si Hell's Paradise Season 2 Episode 2. So dugtungan lang natin kung saan natapos dun sa may Episode 1 nga nito. At yung ending nga ni Episode 1 ay naging tuluyang halimaw na etong si Aza Chobei. At now ang continuation niyan is eto naman na. So dito ay labasan na nga etong mga vines sa kamay nito ni Aza. So kaya nga etong sila Tom at saka etong sila Gabi Maru talagang nabahala na. At then eto nga ngayon is pang hala sige dito pinagkakataw niya na etong si Gabi Maru hanggang sa napaluhod na nga rito etong si Gabi Maru. So dito ay napangiti na etong si Aza, sabi niya nga dyan mamatay ka. At then ay dito na nga ngayon gumamit ng ninpo etong si Gabi Maru at after nga niyan is boom, dito inapuyan niya, binugahan niya ng apoy etong si Aza. Pero eto nga suddenly bigla nga naglabas dito ng pagkarami-raming vines etong si Gabi Maru tuloy si Aza dyan sa may likuran niya. At eto ngayon nagdive siya dyan mismo sa apoy nito ni Gabi Maru, ginawa niyang pansalag etong kanyang vine. At eto nga ngayon is pang nabasag na ni Aza etong ang apoy dyan ni Gabi Maru. At after nga nito is eto naglabas na naman ng pagkarami-raming mga vines dyan etong si Aza. At eto nga tingin-tingin dyan etong si Gabi Maru. At then is bam, hinataw niya ulit dito etong si Gabi Maru, ginawa niya namang itak etong kanyang vines dyan. So ito talagang lubog dyan etong ang yung surface dito kay Gabi Maru. At eto ngayon is panghala sige dito tuloy-tuloy ng paghataw lang dyan etong si Aza dito kay Gabi Maru. So walang nagagawa etong si Gabi Maru dyan kundi salag-salag lang siya sa mga ataking binibigay sa kanya. At eto ngayon hala sige pang ang dami na, tinadtad na, pinaghataw na ng tuluyan nga dito ni Aza etong si Gabi Maru. At eto nga ngayon talagang tingin na tingin lang etong si Gabi Maru dyan nga sa ginagawa sa kanya ni Aza. Pero suddenly napuno na, nagalit na etong si Gabi Maru dyan. At after nga nito is boom, grabe dito nagpakawala na nga ng pagkalaki-laki sa pagkalakas-lakas na apoy. Ito si Gabi Maru, ginamit niya yung kanyang technique na kung tawagin Aztec Blaze. At din ay pagkatapos nga niya na eto nga napatas na nga rito etong sila Gabi Maru. So etong si Fushi nagugulat siya, namamangha siya sa lakas nga nito, sa tindi ng pinapakita din ni Gabi Maru. At eto nga ngayon ay hinga-hinga na eto si Gabi Maru dyan. So ito tinatawag ni Fushi eto si Gabi Maru, pero hindi nga siya napapansin nga nito. At dito sa kabilang banda ay eto namang si Aza ay hinga-hinga na nga siya dito pero nakangiti lang. Ito si Aza talagang di siya tinatablan ng mga bawat pag-ataking binibigay sa kanya ni Gabi Maru. Pero ito nga banda sa kanyang likuran si Toma ay talagang nag-aalala na sa kanya. At din suddenly ay ito nga biglang natahimik rito itong kaisipan ni Aza at parang napunta siya sa ibang lugar. At ito ngayon bumungad sa kanya itong pagkalaki-laking itim na swirl na to. So ito sabi nga ni Aza, ano tong bagay na to at saka nasan siya? So ito habang tinitignan niya itong swirl, sabi niya nga sobrang dilim, wala siyang makita dyan. At eto ngayon hinahanap niya kung nasan si Gabi Maru. So nandito raw ba sa loob ng swirl na to etong si Gabi Maru? At sabi nga ngayon dito ni Aza, ang alam niya naglalaban silang dalawa ni Gabi Maru, tapos ngayon biglang nandito siya sa may parang swirl na nga na to. So hindi niya na raw alam kung ano yung nangyayari. So parang napunta kasi itong si Aza dyan sa kanyang subconsciousness. But then ay eto nga tuloy ngayon dito ni Aza na the more na tinitignan niya itong swirl na to ay parang nilalamon siya ng swirl na to. At sabi niya nga rito, eyesore, ang sakit sa mata, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon ay biglang bumalik na nga rito sa may surface. At ito ngayon nakita niya na itong si Gabi Maru, sabi niya nga dyan, ang sakit sa mata, dapat ka nang mamatay, sabi niya ganyan dito kay Gabi Maru. At after nga nito is bam, dito nagwala na etong si Aza, grabe naglabasan ng ating mga kuryente. At eto nga pinaghataw niya rito etong si Gabi Maru. At eto nga sabi nga rito sa loob-loob ni Aza, since di niya na nga alam kung ano yung nangyayari sa kanya, kaya ang mas mabuti pa nito pumatay na lang siya. So eto habang nagwawala dyan etong si Aza ay dito sa kabilang banda, sabi nga ni Tamiya, bakit ganun hindi ginagamit ni Gabi Maru yung kanyang tao sa pakikipaglaban? Pero eto sagot etong si May habang nag-aalala nga siya na hindi na nga raw magagamit pa ni Gabi Maru yung kanyang tao dahil nakalimutan na raw ni Gabi Maru yung patungkol sa bagay na yun. At eto tuloy pa nga ni May na hindi matatalo ni Gabi Maru etong si Aza dahil sobrang laki nga raw ng tao nito ni Aza. At eto nga ngayon balik dito kay Gabi Maru, habang tinitignan niya etong si Aza, sabi nga rito ni Gabi Maru na nawawala na yung kanyang tsansa para matalo etong si Aza. At kapag ginamit niya pa ng isang panghuling beses yung kanyang Aztec Blaze ay ayun
na rin yung katapusan nung kanyang katawan. So ibig sabihin, isang beses niya na lang magagamit yung kanyang ninpo na yun. Pero eto nga, tindig na rito. Etong si Gabimaru, sabi niya nga dyan, sige, gagamitin niya na yung ninpo na yun. At saka isa pa, hindi niya naman na talaga matandaan yung detalye ng mission na to kung bakit niya ginagawa yan. At kung mamatay man siya rito, sigurado papalitan lang siya ng ibang nilang miyembro. At now, ang priority niya ay tapusin itong si Aza at yung kanyang buhay. Malit na kapalit lang daw yan. But then suddenly, ay dito sa may likuran niya, biglang lumabas rito yung imahe ng kanyang asawa. So ito, hawak-hawak sa kanya itong kanyang asawa. At ito, napatigil ngayon dito si Aza. Ay si Aza tuloy, itong si Gabimaru. At ito, talagang nandilat yung mga mata dito ni Gabimaru hanggang sa maya-maya ay parang naging malamlam na itong kanyang mata. So di natin alam kung ano nangyari dito, kung may na-realize ba dyan itong si Gabimaru. But then suddenly, boom! Dito sumigaw na nga etong si Gabimaru, umatake na siya dyan kay Aza. At eto nga yung imahe ng kanyang asawa, unti-unti na naglalaho. At then after nga nyan, ay eto nga sabi nga dito ni Tamiya, wala na. Mamamatay na yan si Gabimaru. Ano raw bang pinag-iisip niya? At ito ngayon, sabi nga ni Fushi na ina-assume nila rito na gustong makuha ni Gabimaru yung kanyang pardon, yung mapalaya siya. Kaya, anong sense kung mamamatay siya rito? At katulad na rin yung kinakalaban niya ngayon, pareha sila na nawala na sa sarili. At eto nga, hala sige, nag-clash na ulit dyan si Gabimaru sa kanga. Etong si Aza. At eto sa kabilang banda, etong si Toma, talagang worried na siya dito sa kanyang kuya. Sabi niya nga dito, bakit yan ginagawa ng kuya niya? Para saan? Anong purpose? At eto, naalala niya ngayon yung sinabi sa kanya nito ni Tamiya na siguro kaya ang ganda ng mukha nito ni Toma kasi pinapabayaan niya yung kuya niya siya yung humandel doon sa malaki na laban. At etong si Toma, yung mga small fights lang. At so dito, iyak ngayon etong si Toma. Sabi niya nga dyan, kuya, ginagawa mo ba yan para sa akin? At din eto nga ngayon, karipas ng takbo ngayon etong si Toma, pupuntahan niya itong si kuya niya para awatin niya. Pero eto nga, hala sige, tuloy nga rito etong si Aza sa pag-atake rito kay Gabimaru. Sabi niya nga dyan, lahat kalaban, lahat dapat mamatay, sabi ng ganyan, maliban lang sa kanyang kapatid. But then ay maya-maya pa, eto nga, napatigil na itong si Aza dahil eto nga si Toma ngayon, siya na yung inaatake pala nito ni Aza. So ito, hawak-hawak na sa collar ngayon ni Aza etong si Toma. At eto nga, dugo na yung mukha rito ni Toma. At then eto nga ngayon, titigan etong dalawang magkapatid na nga na to. At eto, tusok na dito etong si Toma. At eto nga ngayon, napatigil na etong mga kamay nga dyan ni Aza. At eto nga ngayon, biglang sabi nga dito ni Toma na gusto niya talagang lumaban kasama etong kuya niya. Pero ang nangyayari, laging si kuya niya lang daw yung nakikipaglaban mag-isa. At ginagawa raw yan ng kuya niya dahil alam ng kuya niya na mahina kasi etong si Toma. Sabi niya ganyan. So naiiyak dito, nalulungkot etong si Toma dahil nga sa sarili niyang kahinaan. At eto ngayon, natatahimik dito para bumabalik na sa senses niya etong si Aza. But then suddenly ay eto nga, biglang dating naman kagad etong si Gabimaru dyan sa likuran nito nila Aza. At sabi niya nga rito na eto na yung kanyang pagkakataon para nga sunugin ng sabay ng parehas etong dalawa na to. So dito nung aatakihin na ni Gabimaru yung dalawa, ay napasigaw na etong si Mei, inaawat niya etong si Gabimaru dyan. At eto ngayon, takbo na nga rito etong si Mei. At etong si Tamiya nagulat, sabi niya nga dyan, anong binabalak gawin nito ni Mei? Tumigil siya. At eto ngayon, pupunta na ni Mei etong si Gabimaru para nga aawatin yan. At eto, nakikita nga ni Mei yung tao neto ni Gabimaru nawawala na. So kaya nga sabi dito ni Mei, mamamatay etong si Gabimaru, kaya itigil niya yung pinaplano niyang gawin. Pero eto nga, nagninpo na rito etong si Gabimaru. At after nga niya, boom! Dito pinag-collapse ni Mei. Ito nga ang surface din yung ground. At eto nga, laglag ngayon rito etong si Toma. At saka nga, eto nga si Aza. At dito nagulat ngayon sila lahat yan. So ito nga, sabi nga rito nila Tamiya, kapangyarihan din ba ng tao yan? So ito, napatingin si Aza dyan kay Mei. At eto si Gabimaru, ganun din. So ito, sabi nga dito ni Gabimaru, yung babae ba? Yung may kagagawan nga nito. At eto nga ba, grabe. Ang laki rito ng pinaguho ni Mei. Ang lakas ng kapangyarihan nito ni Mei. At so eto ngayon, dali alis ngayon dyan si Gabimaru. Pero dito nga ay hinagisa niya ng bato etong sila Aza. So dito napatingin na etong dalawa. At eto nga ngayon, biglang parang tinulak ni Aza etong si Toma. So yun, nagkahiwalay rito etong dalawang magkapatid. At eto nga, mahuhulog na dyan etong si Aza. At eto, tawag-tawag ni Toma itong kuya niya. Sabi niya nga dyan, kuya. At eto ngayon si Aza, sabi niya nga rito, Toma, hintayin mo ako, sabi niya ganyan. At then after nga niya, spark.
So dito bagsak, laglag dyan. Ito si Toma, pero dun sa kabilang banda ay ito nga, ito si Aza parang malalim yung paglalaglagan niya dyan. So ito dali-dali tayo dyan. Itong si Toma parang nga kunin o habulin yung kanyang kuya. But then ito nga, nawala na etong si Aza. So dito ay umaalingaw-ngaw na lang sa isipan ni Toma yung sinabi niyang kanyang kuya na hintayin siya nga nito. At eto nga ngayon sa kabilang banda ay biglang lapit na etong si Tamiya dyan nga kay Maymay at sabi niya nga dyan tumigil itong si Maymay kasi baka mamatay nga siya. At eto, pagharap ni Maymay, labasan rito yung mga vines, yung mga ugat sa mukha niya. So dito nagulat etong sila Tamiya. At eto nga, ang laki ng mata rito ni Tamiya, grabe kasi nga pagtingin niya rito nag-iba yung anyo nito ni Maymay. Sabi niya, ang laki, sabi niya ganyan. So tinutuko niya rito yung dibdib nito ni May. At ito nga, sabi nga rito ni Tamiya, lahat talaga ng mga lalaki kay May, yun pa talaga, sabi niya ganyan. So dito, ay sabi nga sa kanya ni Fushi, itigil nga raw ni Tamiya yung sinasabi niya, baliw siya, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, sabi nga rito ni Fushi na gusto niya na i-dissect itong si May para nga pag-aralan niya. Pero ito nga, sabi ni Tamiya, tumigil nga itong si Fushi dyan, siya yung baliw talaga rito, sabi niya ganyan. But then ay dito nga makikita na ito uusok-usok na itong si Gabi Maru. At ito nga wala nang buhay rito itong si Toma, talagang nanghina na siya. But then ito nga biglang sabi nga rito ngayon ni Tamiya, grabe, napakarami nangyaring misteryo sa lugar na nga na to. Sana meron daw kahit isa man lang yung magpaliwanag sa kung ano yung nangyayari nga rito. At ito nga sabi ni Fushi na nag-a-agree siya sa sinasabi nga nito ni Tamiya. At din ay pagkatapos nga niyan is yan guys, hanggang dito lang itong si episode 2 natin para kay Hell's Paradise Season 2. At so ayan, ay kung pasok sa panlasa nyo itong si Season 2 ni Hell's Paradise ay gagawin natin yan, sasabay natin dito yan sa manga series kay Kalbo. At huwag kayong mag-alala kasi tutuloy pa rin naman natin yung manga series natin kay Saitama. At yun nga guys ay ulit ay maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at sa panonood sa channel natin. So ayan, lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at huwag nyo pala kalimutan mag-i-like. So yun lang naman, so kita-kits tayo ulit.